So, sa puto mga minamahal, magbigay galang tayo sa banal na salita natin malayo. Munindog kita tanan, mga igsoon, balang pulong sa itong buhay gamang pagadumalang beloved ordained preacher, Andy Binyas. Praise the Lord! God bless you, the beloved preacher Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pag-ibig, habag-atawa mo sa amin. At maraming salamat sa gabi ito, binigyan mo kami ng kalayaan, mapurihan, mawitan, masamba ka namin, Lord. Thank you so much, Lord, for the first leading prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Celestial Almeida, the in-time prophet of God, this anointed servant, to live with love and message to the breath ay bayin sitang cast out hindrances right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mami na mahal, magandang pinakamataas sa upuri. Pagwalati ay alang lang sa ating mahal na Panginoon. Una sa lahat sa Kanya lamang. First of all, the highest praise is only to our loving God, and praises and worship only to His name. And secondly, give double honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist, Willis Almeida, the in-time prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and our precious teaching, beloved stand Pastor Linico Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporators, and to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, at sa lahat aming mga webcast viewer na nanood ngayon sa iba-iba't mga dako na lugar sa buong bansa Pilipinas hanggang sa labas ng bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. O palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, mami na mahal, hindi po tayo magtagal, kaya supposed to be, hindi man dapat ako mag-preach ngayon, pero medyo niramdaman na itong isuon, kapatid. Kaya, mami na mahal. So, last week, nag-preach pa ako dito ng ginatawag na last Sunday yung in the Bible, there are three kinds of people. Sa Biblia, may tatlong klaseng mga tao. Amen? The Bible tells us that there are three kinds of people. Ano tong tatlong klaseng tao sa Biblia? Una, natural man. Yung taong natural man, the one who has not received Christ. Ang taong natural man ay worldly sa sanlibutan. Hindi pa nakatanggap, nakakilala sa ating mahal na Panginoon. So ang tawag sila, the self-centered life. Sarili na nila ang masusunod. And secondly, ay spiritual man. Yung taong spiritual man. Meaning, the one who is directed and empowered by the Holy Spirit. Ito pong spiritual man. Tao nga sila ang sarili directed and empowered na pangunahan at puno ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Yan ang buhay ng taong spiritual man. Palakpakan po natin ang Diyos, mami na mahal. At ang tawag sila Christ-directed life. Si Kristo ang nag-directed, nag-director sa ilang buhay. Hindi po ang ilang mga sarili. Amen ba? Amen. So pangatlo, yung itawag na spirit carnal man. Yung carnal man, itong tao na the one who has received Christ. Tao nga nakatanggap na sa ating mahal na Panginoon, ngunit ang buhay nila ay palaging nag-experience ng defeat, talo palagi. Ay puro kaguluhan, discord and frustration. Puro frustration ang buhay nila. Ano man? Bakit? Because they are trying to live the Christian life in His own strength. Sila po'y nagsisikap na sila mamuhay ng tunay ng Kristiyano, ngunit sa sarili lang kalakasan, sa ilan lang sariling pag-unawa, so ang sarili lang masunod. Yan ang tawag na ginawag na carnal man. Mga taong sanlibutan. Mga worldly. Mga sa Bisaya pa, unod nun, lawas nun sila. Sarili ang masunod. Sila po'y self-directed life. Ang buhay nila, ang nag-direct, nagamando sa ilang buhay ay ang sarili nila. Amen. Walang Diyos. Pero Kristiyano yan. Carnal man, ha? The one who has received Christ. Kristiyano na yan. Pero ang masunod sa ilang ugalingon, sila pa rin. Self-directed life. Amen? Kaya pag sarili tang masunod, we always experience defeat, frustration, discord, pagtalo-talo, kagubot, problema, kahirapan sa buhay. Nga naman, dahil nag-aagaw-agaw ang buhay mo spiritual at ang imong laman because we are carnal. So we're trying to live the Christian life in our own strength
and wisdom. Hindi tayo nagre-rely sa kapangyarihan ng Holy Spirit at Diyos na maghari sa mga puso natin. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Everybody praise the Lord. So kailangan tayo ay maging spiritual na mga tao. Amen ba? Kailangan maging spiritual person po tayo. Dahil pag maging spiritual person tayo, ang Kristiyano, ay maraming pangako ang Diyos. God has provided for us an abundant and fruitful Christian life. Pag tayo lumakad sa spiritual, sa kalooban ng Diyos at ang Panginoon ang nag-direct sa buhay natin, siya po ang naghahari sa buhay natin, hindi ating sarili, marami pong mga provision ang Diyos na pangako sa atin. Ang pangako sa atin, abundansyang buhay. At masaganang buhay. To become abundant and fruitful Christian life. Mabungahon. Amen ba? Namumunga na buhay, Kristiyano. May pangako ang Diyos po yan. Mga minal. Ngayon, dito tayo sa ginatawag na paano tayo maging spiritual na mga tao. Palakpakan natin ang Diyos. Dito po, how to walk in the Spirit. Paano tayo lumakad sa spiritual? Amen ba? So that we became a spiritual person. Nakikinig ba kayo? To how to walk in the Spirit. Ngayon, pag lumakad tayo sa Espiritu, tayo po ay tawag sa atin spiritual na mga tao. Bakit? Yung nagmamando sa atin, nagagovern sa atin, yung nag-uutos sa atin, yung naghahari sa atin, nagdadirect ng buhay natin, walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Everybody praise the Lord. Kaya maraming pangako ang Diyos sa buhay natin pag lumagat tayo sa spiritual. Sabi, faith, una-una panampalataya, trust in God and His promises. Yung panampalataya, yung pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Amen ba? Is the only means by which a Christian can live the Spirit-directed life. Ito, paginig po kayo. Ang ating panampalataya, una sa Kristiyano, importante. Yung pagtitiwala sa Diyos at paniniwala sa Kanyang mga pangako. So ito'y the only means, ito lang ang pinakakaparaan nga ang Kristiyano by which a Christian can live. Nga mga Kristiyano ay mamuhay ng spiritual nga directed life. Spiritual meaning yung nangunguna sa atin buhay ay ang banal nga espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos. So number one, paano tayo mamuhay ng gitawag na how we walk in the Spirit. So number one dito, makinig po kayo sa likod. Your life will demonstrate more and more of the fruits of the Spirit. Nakikinig ba kayo dyan? Ang buhay natin kailangan ay pinapakita natin ng higit pa. Higit at higit pa na tayo po'y mamunga ng Espiritu. Palakpakan po natin Diyos. Your life will demonstrate more and more of the fruits of the Spirit. Ito pong una nga makita sa tao how they walk in the Spirit. Kailangan makikita sa sarili natin kung paano natin mahigit pa pinamumuhay nga makita sa buhay natin nga tayo po ay may siyam na bunga na banal na Espiritu. Amen ba? Itong patunay, ipapakita natin at higit pa, more and more, na sa ating buhay, tayo po ay namumunga. May bunga tayo ng banal ng Espiritu, the 9 fruits of the Holy Spirit. Palakpakan natin, Diyos. So, ibig sabihin, ang tao na wala makita sa buhay niya, ang siyam na bunga ng banal ng Espiritu, hindi siya matawag na lumalakad sa spiritual. So, base doon ka pa rin sa natural, sanlibutan ng tao, o karnal. Kristiyano na, pero ang sarili, walang Holy Spirit na nanahan sa puso niya. So ang sarili niya pa rin, nagdadirect sa buhay niya, hindi po ang ating Panginoon. Ang taong espiritual, ang nagtutrono sa puso niya, walang iba, kundi ang banal ng Espiritu ng ating Panginoon. Pag sa puso mo, nananahan ng banal ng Espiritu, sigurado, mamunga ito ng siyam na bunga ng banal ng Espiritu.
your life will become fruitful. Makita sa buhay, papakita, demonstrate more and more the fruit of the Spirit in your life. Galatians 5:22 and 23, kaya hindi pakibasa lang. Diretso na Tagalog. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Galacia, Kabanata 5, ang talata ay 22 at 23. 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan, pagpipigil, temperance. So the fruit of the Spirit is, bakit is? Kasi isa lang Holy Spirit, wala nang iba. Is love. Una, pag-ibig. Kailangan may pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa iyong kapwa, may pag-ibig sa iyong pamilya, at may pag-ibig sa kapwa mo, Kristiyano. May pag-ibig sa church. Amen. Amen. Joy. Kailangan palagi kang may katuwaan sa kabila ng kahirapan, kabila ng gutom, kabila ng trial sa buhay. Matuto pa rin tayong tumawa, matuto pa rin tayong mag-smile. Pinagtatawa natin ng problema. Kung si Frida Aguilar, patawanan mo yung problema. Natiling kasiyahan sa puso mo. Hindi ka nalulungkot. Bakit? Alam mo na may Diyos nga kinasahan ka sa buhay. Peace. Kat gabing kaguluhan sa buong daigdig sa kapitbahay mo sa buhay mo, still nanatili kang payapa. Amen? Payapang-payapa ka. Hindi ka nagbabother, hindi ka na problema, hindi ka nagulumihanan. Bakit? Payapang-payapa ka. Bakit? Yung banal ng Espiritu nananahan sa puso mo. Namumunga. Dinlong sa piring, mahaba ang iyong pagtitiis. Pagtitiis, mahaba ang iyong pagtitiis. May pasensya ka. Amen? Gentleness, makatao ka. Amen? Amen. Boy Scout ka, Girl Scout ka. Laging handa, tumutulong sa iyong kapwa, gentleness. Goodness, makita palagi yung kabutihan sa gawa sa buhay mo. Kahit ginapakitaan ka ng masama, ang ipalit mo sa kanya, mabuti pa rin. Dahil bakit? Diyan makikita, demonstrate that the fruit of the Spirit is in your heart. Hindi pag may nagalit sa iyo, pagalitan mo rin. Amen. May kumukontra sa iyo sa Facebook, sagutin mo rin ang walang kabuluhan. So, still, makita, you will demonstrate more and more the fruit of the Spirit in your life. Goodness, may kabutihan ka pa rin. Mabait ka pa rin, mabuti ka pa rin. Still, kahit hindi nagwiwib yung panampalataya, nanatili yung panampalataya nyo. Kahit anong mangyari sa mundo, anong mangyari sa buhay ko, anong mangyari sa buong daigdig, basta still I have faith in God. Manatili ako, mananampalataya ko, maniwala ko sa ating Panginoon. Siyang pangako, na siyang kabutihan, hindi ko pabayaan ng Diyos someday. Pagdating ng araw, pagbalik ng Panginoon, isama ko sa kalangitan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Anong sunod sa faith? Meekness. Alang meekness, maamo ka, magpapakumbaba ka. Meekness, lowly in heart, humility, pare-parehas yun. Amen. Wala kang pride, wala kang kayabangan, hindi ka nagmamapuri sa iyong sarili. Meekness, maamo ka katulad ng kalapati. Then temperance, alam mong temperance, mahaba yung pasensya mo. May timpi ka. Importante po yun. So para maging spiritual ka nga tao, you demonstrate, ipakita mo sa sarili mo ang fruit of the Holy Spirit. May temperance ka. Hindi ka kagad magalit. You are not easily to provoke. May timpi ka, may pasensya ka, may pagtitiis ka, simple ka lang nga tao. Parang wala ka, hindi ka matarong. Amen. Amen. Temperance. You will demonstrate more and more the fruit of the Spirit in your life so that you became a spiritual man. Yan how to walk in the Spirit. So now, and I will more and more conform to the image of Christ. Ano, patuloy ka pa, patuloy, more and more, higit pa at higit pa ipapakita mo nga tularan mo, sundin mo ang ating mahal na Panginoon. We shall be like Him, like our dear Jesus. Maging katulad tayo ng ating Panginoon. Nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2,
Pakibasa, Romans 12:2. Ipakita natin that I will be more and more conformed to the image of Christ. Ipakita na higitan pa natin, nga tularan natin, sundin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basa. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 12, ang talata ay 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, Amen. upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan Praise the natin, Lord. Diyos. Amen. Huwag kayong masiayon, be not conform, be not conform. Hindi natin pwede tularan at sundin yung sanlibutan. But be conform to Christ. Kundi sundin natin, tularan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po yung sanlibutan. Be not conform to this world, but ye transform by the renewing of your mind. Magbabago tayo nga ating ulitin, baguhin natin pag-iisip natin at mapatunayan natin ito ang ginagawa natin mabuti, kaya-aya, katanggap-tanggap, perpektong gawa ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. That we prove that what is good, acceptable, and perfect will of God. Patunayan sarili natin. We prove ourselves. What is good and acceptable and perfect will of God. So ipakita natin how we conform, paano natin tinutularan at sundin ang the image of our dear Jesus. Hindi po tayo susunod tulad ng mga bagay sa libutan, kundi magbabago tayo, babaguhin natin ang ating isipan, hallelujah, nga mapatunayan sa sarili natin na anong mabuti para gawin natin at katanggap-tanggap, kaya-aya, perpektong gawa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yun ang taong espiritual. How to walk in the Spirit. Mahirap maging espiritual na tao. De tao lang tayo. Pero tinuturuan tayo ng Diyos paano how we walk in the Spirit. Hindi yung sarili din masunod, kundi maghari sa puso natin yung banal na Espiritu. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Makita natin sarili natin, parang manalamin tayo. We have to look our face in the mirror. Ng paano tayo from glory to glory, tini-change ng Diyos ang buhay natin. May pagbabago sa buhay natin. Manalamin tayo palagi sa harapan ng ating mahal na Panginoon. We always see in the glass. Titingnan natin sarili natin, paano tayo binabago, transform ng Diyos, tandahan ang buhay natin, na tayo po ay, hallelujah, sumusunod na at natularan natin ang gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Hindi na po yung ating mga karnal, natural na mga tao at pag-iisip, kundi ang maghahari na sa puso palagi natin ang ating pinakamamahal na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Titingnan palagi natin, manalamin tayo. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, manalamin tayo. We always look our face in the glass. O paano ka palagi nanalamin, sinusuklay mo sarili mo, nakikita mo, pinapurma yung mukha mo, pinupurma yung buhok mo, lahat ginagawa mo, yun po, makita mo yung transformation sa buhay mo. Kasi pagtingin ka sa lamin, makikita mo sarili mo. Kung tama, maganda pa yung hairdo mo, may muta ka ba, may make-up ka ba, ano ba, purma ba sarili mo. Yun parang sa Panginoon. Kailangan manalamin ka sa salita ng Diyos para makita mo sarili mo, nagbago na ba ako? Na iba na ba yung purma ng mukha ko, yung sarili ko? Yung always nga, lumalakad na ba ako sa Espiritu o baka sa sarili ko pa rin laman? Basa. Praise the Lord. Sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 3, ang talata ay 18. Datapwa tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin. Walang tago. Na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Ay nababago tayo sa gayon ding larawan. Amen. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Palakpakan natin ang Diyos. But we all with open face, bukas, walang tabon ang mukha natin, walang cover. Kitang-kita, we demonstrate our life more and more na makita ang Holy Spirit sa atin. But we all, lahat tayo, with open face, beholding as in a glass,
the glory of the Lord. Makita na yung kalalatian ng Panginoon sa buhay natin. Our chains nagbago into the same image from the glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Makikita natin from glory to glory how the Lord changed our life. Makita natin nga ang Holy Spirit, the Spirit of God, nasa puso na natin. Nananahan na sa puso natin yung siyam na bunga ng Banal na Espiritu. Makikita mo po yun. Makikita mo sarili mo, ay dati akong chismosa, ngayon hindi naman, nagbago na pala ako. Salamat Lord, you changed my life. Glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Nakikita na sa ating buhay. Ngayon, we are not living and walking in the flesh, but we are all now ready, we are now walking in the Spirit. Lumalakad na tayo sa Espiritu. Nakikita po natin, parang salamin. Open face, beholding in a glass, the glory of the Lord. Makita natin ang kulatian ng Diyos. Our chains nagbago into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Meaning yung nagbabago sa tao, from glory to glory, walang iba, kundi yung banal na Espiritu ng Diyos na nanatahan sa puso ng tao. Pag walang Holy Spirit sa puso ng tao, hindi po siya magbabago. Walang changes sa buhay. Bakit? Ang tao walang kapangyarihan na baguhin ang kanyang sarili. Bakit po? Ang tao ay directed ang buhay niya sa iyang sariling laman. Walang nagbabago. By means of the Holy Spirit, sa puso natin nananahan, ito po'y dahan-dahan from glory to glory, mag-change ang buhay natin into the likeness of our dearest Jesus. Makita po natin, yun pong Kristiyanong ng how we walk in the Spirit. Palakpakan po natin Diyos. So sa ating buhay, sa ating pagsamba palagi, sa ating pagpupuri sa ating tan, wherever we are, wherever we go, anong dapat gawin natin? Palagi tayo magpupuri sa Diyos, sa samba sa Panginoon, concentrate tayo. Dahil kailangan po natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kailangan yung banal na Espiritu mananahan palagi sa puso natin. Without the Spirit, we have no power. Wala tayong kapangyarihan kung walang banal na Espiritu. That's why, kailangan natin palagi manahan sa puso natin yung banal na Espiritu. Dahil pag nanahan sa puso natin yung banal na Espiritu, diyan palang mamunga ng siyam nga bunga ng banal na Espiritu. Palagpagan natin ang Diyos, pagmamahal. Una natin kanina, binanggit yun. Your life will demonstrate more and more of the fruit of the Holy Spirit. Ngayon mga minamahal, kailangan po natin anong sunod? Basahin natin dito. You will experience His power in witnessing. May experience natin ang kapangyarihan sa pag-witness natin sa mga tao, pangalakayan ng kaluluwa, pag nasa puso natin yung banal na Espiritu. Alam na yung versikulo yan. Ilista nyo lang Acts 1:8. Acts 1:8. You will experience in witnessing the power of our loving God. May anointing ka. May dihog ka kung sa Bisaya pa. May langis ka. Pagsalita mo sa mga tao, you experience the power of the Lord. Yung mga tao mangangha sa'yo, makinig sa'yo, maprosin sila habang nagsalita ka ng salita niyo. Bakit? Na maramdaman mo at makita mo sarili mo ng banal ng Espiritu na nanahan na sa puso natin. Bakit? Mayroon tayong kapangyarihan mag-witness sa mga tao. Everybody praise the Lord. Acts 1:8. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be my witnesses both in Judea, in Samaria, into the uttermost part of the earth from Jerusalem. Lahat saan kang daigdig maparating, kasama mo ang Diyos, Holy Spirit, mayroon kang kapangyarihan to witness the power and goodness of God sa bawat mga tao. Like there is pastor. Dahil ang Holy Spirit na natili sa kanya, the Spirit of God, sabi ni Isaiah 61 verse 1, the Spirit of the Lord is within me. Sabi niya, kaya I preach the gospel na matapang, to open the eyes of the blind, to set the captives free, to open the prison door. May kapangyarihan ka, you witness the power of God. Kaya mga pastor, ang Holy Spirit sa puso niya, inutusan siya ng Panginoon, umakyat sa talipa hulo, kasama niyang Panginoon, kasama sa puso ng Holy Spirit. Grabing kapangyarihan pinakita ng Diyos. Walang nangyari masama. Dahil patunay sa sarili mo yan at maging matapang ka, hindi ka matakot. Bakit po? You experience the power of God in your life habang naglingkod ka sa Panginoon
at nag-weakness ka ng kapangyarihan ng Diyos. Pero pag wala kang Holy Spirit sa puso, duwag ka. Duwag ka mangara. Ay, hindi ako, baka dibatihin ako. Ay, hindi ko, baka may karamdaman, hindi ako makapagpagaling. Hindi ka naman talagang makapagpagaling, ang Diyos naman eh. Kaya pag may kapangyarihan ka, panatag ang loob mo. You are so confident, matapang ka, courageous ka. Bakit po? Daramdam mo yung anointing power eh. Yung Holy Spirit tumutulak sa'yo. Yung Holy Spirit ang nagda-directed ng life mo. Dahil bakit spiritual ka ng tao? Hindi ka natatakot anong harapin mo pagsubok sa buhay. Bakit po? Hindi ka ng sarili mo, hindi na laman yung naghari sa'yo. Ang naghari sa'yo yung banal na Espiritu. Kaya ma-experience mo ang kapangyarihan ng Diyos. Yan po how to walk in the Spirit. Kaya sa ating pagpupuri, isikapin natin. Pag magpuri ka, puri. Tapos puso na magpupuri. Kumanta ka, ibuka ang bibig mo, palakpak ka, lukso ka, mag-agonizing ka para mapuspos ka palagi ng verse. Bakit? Walang ka magawa pag wala ka Holy Spirit. Sabi mo but you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. Magkaroon ka pa ng kapangyarihan matanggap mo kung may Holy Spirit ka. Pagsikapan mo palagi, pag magpupuri ka, kahit saan ka magpuri, kahit sa sambahan magpuri, dapat mag-concentrate. Dito, marami nagpupuri, marami nagchismisan din. Nakikinig ng Bible study, nag-Bible study din sila sa tabi. Silang dalawa nag-Bible study yan, nagdidibati, nagpapakita ng galing. Pagkatapos ng altar call, walang naramdaman, siga lang yung mata. Nakataas yung kamay, pero yung mata nakasiga, maliwanag pa sa spotlight. Walang Holy Spirit, walang daramdaman. Uuwi nga malungkot, uwi nga, walang kasiglahan bukay. Bakit? Sarili pa rin ang masunod. Yung naghari sa puso, hindi po yung Holy Spirit. Yung naghari, yung siya. Self-directed life. So ano ibig sabihin? Carnal pa. Di wala mag-demonstrate, mapakita sa sarili niya ang siyam nga bunga ng banal na Espiritu. Wala. Nagsimba lang na sa Bisaya, hangaw-hangaw. Warag tao-tao sa mais. You comply. Nag-comply ka lang, musimba ka. Dahil Wednesday, Friday, pero inside the church, hindi nakita sa iyo nga you are managed, na ginamanage ka, you are directed by the Holy Spirit. Dahil bakit? Hindi ba lang makatulong luwa mo? Wala kang naramdaman. Maliwanag pa yung mata mo sa spotlight. Wala ka. Iba, grabe ng iyak. Halo ng sipon o luha. Siya, wala lang. Gano'n lang. Ano bang nangyari sa kanila? Payak-iyak pa, mga OA. Sabihin pa yung umiyak OA. Hindi mo alam, ikaw ang nagsalita, kang OA. Bakit? Wala kang naramdaman. Yung nature ng Kristiyano inside the church, makita mo. Magniwi yung bunganga, iyak, hindi malaman ang itsura. Bakit? Nagkukonsentrate siya, dinadamay ang presensya ng ating Panginoon. Nanginginig siya, hindi malaman ang sarili. Tulo na tulo ang luha niya. Bakit po? Damang-dama niyang presensya. Yun ang Kristiyanong espiritual. Lumalakad sa spiritual. Bakit po? Uhaw na uhaw sa palagi madamang presensya ng Diyos. Kaya sumasamba tayo na gusto natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Pagpalain, mabless tayo sa loob ng iglesia. Dito natin matagpong ang Spirit. Kaya sa bahay natin, kunan tayo sa pagpupuri, hindi natin madamang presensya. Outside, pag dito sa church, mag-concentrate ka. Dahil bakit? Kailangan mo ang madamang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kailangan mo puspos ka, manginig ka, may speaking tongues ka, luluha ka, magkaroon ka ng grabing kasiyan, kagalakan sa puso mo, makita, mag-demonstrate sa puso mo ang siyam nga bunga ng banal na Espiritu. Pag dito ka, mag-full concentration ka. Hindi yung mabisi ka lang ng tinda mo dyan, baligya mo dyan, negosyo mo. Kahit kikita ka pa ng libo dito tuwing gawain, hindi po mapalit yan sa presensya ng Diyos. Ngayon si sorcerer nga Barhesos nakita niya si mga apostoles, pinatong lang sa kamay. Kumatong kamay, nagtakatanggap ng Holy Spirit yung tao. Ano sabi ni Barhesos? Pedro, bibilin ko ng pera yung kapangyarihan mo. Na pagpatong ng kamay mo, yung tao makatanggap ng Holy Spirit. Si Barhesos, albularyo yan, albularyo. Yung kapangyarihan galing sa talas, pero nakita niya yung pagpatong ni Pedro ng kamay sa mga tao, tumatanggap ng Holy Spirit. Nanginginig yung tao, nag-speak in tongues, tumuluha. Sabi ni Jesus, Pedro, bibilin ko ng pera yan.
Rinibyok ni Pedro. Ikaw nga tao na puno ka ng kapaitan, puno ng kasalanan, hindi mo pwede mabili ng pira ang kapangyarihan. Hallelujah. Gift galing sa langit. Magsisi ka, baka mapatawad ka pa ng Diyos. Because the Holy Spirit cannot purchase of money. Nagsisi si Jesus, nagbabautismo. Nagpakumbaba na nakita niya yung kapangyarihan. Albularyo siya, pero wala siyang kapangyarihan. Ipatong kamay, makareceive ng Holy Spirit. Gaano ka-importante yung Holy Spirit? Diyan mag-start ang siyam na bunga ng Holy Spirit. May kapangyarihan ka. Mag-experience ka ng joy, gladness, grabe meekness. Siyam yun. Pag hindi ka dito, wala kang Holy Spirit, yung papasok sa'yo, masamang espiritu. Uwi ka sa inyo, galing ka sa sambahan, galit na galit ka, inis na inis ka. Inis na inis ka sa preaching. Kung pinapatamaan. Bakit? Wala kang Holy Spirit. Bro, kung may Holy Spirit ka, lahat ng pakinggan mong salita, matuwa ka at magpasalat. Bakit? Tinuturuan ka ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa Biblia, a carnal man cannot receive the Spirit of God because they are spiritually discerned. Yung mga taong karnal, sanlibutan tao, worldly, hindi nila matanggap ang banal ng Espiritu ng Diyos. They cannot receive the Spirit of God because they are spiritually discerned. But the spiritual man can judge it all things, but he himself is judge of no man. Ang taong spiritual, punong spirit, kaya niya husgahan ang lahat ng bagay. He can judge all things, but he himself is judge of no man. Wala makahusga sa iyo. Bakit? Nakita, puno ka ng banal ng Espiritu. Kaya si Pedro, hinusgahan niya si Barhesus Magsisi ka. Puno ka ng kasalanan ng tao. Yung Holy Spirit, di mo kaya mabili ng pira to. Baka sakali mapatawag ka ng Diyos. Sa Bible yan. Pag puno ka ng taong Holy Spirit ka, spiritual man ka, you can judge yet all things. But you himself is judge of naman. Palakpakan natin, Diyos. Hindi basta-basta. Pag dito sa loob ng church, grabe yung pagrespeto natin. Dahil yung dinadama natin dito, hindi presensya ng tao. Yung dinadama natin dito, presensya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, pag sa loob ka ng sambahan, how to walk in spirit, you always be prepared of spiritual conflict against the word. Kailangan preparado ka palagi sa mga spiritual conflict against dito sa sanlibutan. Dahil yung sanlibutan, bibirahin ka. Birahin ka ng sanlibutan. Kailangan preparado ka palagi, hindi ka matukso ng kawisan, hindi ka mabira ng sanlibutan. Against the flesh, kaya ang ating laman, malakas ito. Bibirahin ka pag kulang ka sa Holy Spirit. Amen? Kulang ka sa power. Kaya kailangan po natin yung kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Kaya si Satanas, hindi makatalo sa iyo. Pag puno ka ng banal ng Espiritu. Pakibasa. 2 John chapter 2, verse 15 up to 17. You will be prepared for spiritual conflict against the word. Basa. 1 John 2, 15 up to 17. Praise Then, the Lord. against the flesh, Galatians 5, 16, 17. Praise the Lord. 1 John, sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2, ang talata ay 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. 16. Sabagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, Yun. at ang masamang pita ng mga mata, Mata. at ang kapalaluan sa buhay, Kayabangan. ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Palakpakan natin, Diyos. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakailanman. Palakpakan Amen. natin, Diyos, maminamahal. Kaya hindi tayo pwede umibig sa sanlibutan. Mga bagay sa sanlibutan. Dahil ibigin mo mga bagay sa sanlibutan, maging carnal ka, maging worldly ka. Kristiyano ka, ngunit always dipit talo ka. Bakit? You are trying to live a Christian life with your own concept, with your own strength, at sa iyong pag-iisip. Kaya pag sanlibutan, ibigin mo, binibihag ka sa Biblia, ang nagmamahal sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama, wala sa Kanya. Sayang lang. Samba-samba tayo. Pero kayo, Kristiyano, worldly ka.
karnal ka pa rin. Mas iniibig mo pang mga bagay sa libutan. Sabi ng Biblia, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Sino mang Kristiyano umiibig sa libutan, mga bagay sa libutan, ang pag-ibig ng Ama, wala sa Kanya. For that is in the world, ang mga bagay sa libutan, ano? The lust of the flesh. Kailigbon, pita ng laman. Amen? Maliwanag. The lust of the eyes, yung mata natin, pita ng laman. Kaya marami ka na tinitingnan. Facebook hanggang sa labas. Pita ng laman yan. Lust of the flesh, lust of the eyes. Yan ang sanlibutan. Mga bata dito, yan ang ginagawa palagi. Nagdadrum dyan, ginagamit, pero cellphone naman. Kaya yung mga mata nila, binibiyang ni Satanas. Tapos, gawain, drum. Ito naman cellphone. Kaya, puro sanlibutan. Kaya, lust of the eyes, ang mga mata nila, binibiyang ni Satanas, pita ng laman. Kaya, pagdating ng panahon, mga bulag yan. Mapapalo sila. The pride of life, kayabangan sa buhay. Mayabang, pride of life. Is not of the Father, but of the world. Ang pita ng laman, kailigbod sa laman sa mata, at kayabangan, hindi po yan iya sa Diyos. Yan po sa sanlibutan. And the world pass it away. Makinig kayo. Ang sanlibutan, lilipas. At ang lahat na pita nito, kailigbon, but he that doeth the will of God, abideth forever. Ang nanatili na wagawa sa kalooban ng Diyos, sila po'y manatili hanggang sa wakas ng buhay nila. Kaya mga minamahal, nituruan tayo Diyos how to walk in the Spirit. Kailangan ang isipan mo, ang puso mo, guided, enthroned by the Holy Spirit. Lahat mong ginagawa, puro righteousness and holiness sa Diyos. Upang tawagin kang espiritual na tao. Makikita mo sa buhay mo na higit pa ng balang espiritu ay binamumuhay mo sa sarili mo. Pag wala yan, hindi ka matawag espiritual na tao. Pagbalik ng Diyos, una tayong maiwan sa rapture. Kaya mga minamahal, ito po'y paalaala lamang. How to walk in the Spirit. Isang kumpiyansa tayo. Okay na ako. Para sa'yo okay. Sa Diyos hindi. Yung tao ganun pride of life mayabang Sa kanya sa imo okay ka. Okay ka lang, pero sa Diyos hindi ka okay. Dapat isipin mo na okay ang Diyos sa'yo. Hindi bali hindi ka okay sarili mo. Dapat ang Panginoon mag-okay sa'yo. Titingnan mo sarili mo, okay bang ginagawa ko para sa Diyos? Tama ba to? Hindi yung okay ka sa Diyos. Mali yun. Hindi yung okay ka sa Diyos, dapat ang Diyos okay sa imo. Para matawag kang lumalakad ka sa Espiritu. Kaya yung amen, hallelujah mo, kailangan siguraduhin mga totoo yan sa Diyos. Baka kayabangan lang yan. Meron pa amen, pero kayabangan pala. Pasigaw-sigaw, kayabangan pala. Kailangan ayusin mo. Hindi ka makatago sa Diyos. Amen? Meron naman taong lumalakad sa karnal Kunwari, puri-puri, pag-mini-imin, pero gara-gara pala. Hindi pala totoo. Bakit? Walang naramdaman ka presensya. Kasi pag totoo yung sigaw mo, totoo yung puri mo, samahan ka ng banal na Espiritu. Galing sa puso mo. Alam ng Diyos po yun. Pero kung pasigaw-sigaw ka lang, pag-gara-gara lang, parang biro-biro lang, sarili mo yan, masunod. Kaya dito tinuturuan tayo, paano tayo lumakad sa Espiritu. Sikapin natin, mga minamahal. Awitan natin ang Diyos. Na sa gabing ito, madama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Buksan mo yung puso mo. Ipasusi mo sa Panginoon. Kung totoo ba yan, nananahan ang banang Espiritu sa puso mo. Kaya baka wala. Sayang. Ipakita mo na higit pa sa sarili mo ng siyam na bunga ng banal Espiritu na nananahan sa puso.
baka wala, sarili pa natin ang masunod. Titingnan natin kung okay pa ang Diyos sa atin. Hindi na tayong okay sa Diyos. Dapat maging okay, aprobado tayo sa Panginoon. Prove yourself. Sukong ito, walang maitatago. Alam mo ang lahat. Totoong pati sigaw ang sabihin. laman ng isip ko. Galing sa puso nga singgit. Ngunit hindi ka na mabago. Upang daluyan ka ng presensya ng Diyos. Ako'y iyong inako. Ako'y iyong Totoong pagpupuri. tulungan. Ako ay Bukas ang puso. manghawakan. Papasukin mo ba ng Espiritu? Ang puso ko. Mapuspos ka ng Banal Espiritu. Walang maitatago. Hallelujah! Alam Jesus! mo ang lahat pati Praise the Lord. laman ng isip mo. Ngunit hindi ka na mabago. Ako'y iyong inako. Ako'y iyong tulungan. Ako ay mahawakan. Kiraming beses ako ay nadarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang ang sakit sa'yo Hallelujah! kaloob. Hallelujah! Magsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad. Lagi mong hinihintay Ako'y pagbalik. na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses ako nadarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kaloob. Magsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad. Lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Hallelujah! Hindi mabilang ang sakit sa iyong kaloob. Magsuway sa mga Magsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka Ngunit handa ka magpatawad. Lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. At ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. At ako'y bumalik at tumawag sa iyong Singgit ka na nun. ngalan. Galing sa puso ang pagsigaw mo. Galing sa puso ang pagpupuri mo. Pagdaluyan ka ng presensya ng Diyos, yung Banal Espiritu na lahat sa puso mo. Kailangan natin yan. Paano tayo lumakad sa Espiritu? Hindi lumakad sa laman. Hindi lumakad sa sanlibutan. Kundi lumakad tayo sa Espiritu. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil hindi po biro ang paglingkod sa Diyos. Ito po'y galing sa puso mo ang pagsunod mo sa Diyos at pagserbisyo mo. Galing sa pusong paglilingkod mo sa Diyos. Sa'yo yan, galing sa'yo. Ang iyong dedikasyon, sinseridad sa pagsunod sa Diyos. Hindi tayo nagpapakitang tao. Sa Diyos tayo nagpapakita. We demonstrate our life. Higit pa ang Banal Espiritu mananahan sa puso natin. Jesus. Salamat, Lord. Jesus. Salamat sa presensya Banal Espiritu, binalik mo sa puso namin. Nanahan kami saanan pa ulit upang kami lumakad sa Espiritu. Yan ang gusto mo, mahal na Panginoon. Salamat. You change us from glory to glory. Sumunod sa kalooban mo.
You transform our life from glory to glory. Lord, makasunod kami sa kalooban. Mga minamahal, habang naramdaman yung pampasensya ng Diyos, lahat tayo po'y dumalangin sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, tuluan mo ako mag-spiritual. Sumunod sa kalooban mo. Ikaw namang direct sa aking puso, hindi na aking sarili. Purihin ka malang Panginoon. Maraming salamat. So natalangin namin, dearly beloved ng Pastor Willie Estrella and time prophet, Lord. Maraming salamat sa pagkatawa mo sa amin. Sa gabi ito, lubusan mo ibaba ang iyong kapangyarihan. Presensya sa puso ng sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw aming guide, aming kapangyarihan. Ikaw lamang ang magpakita na sa puso namin nanahan ka yung siyang nga buong espiritu. Na maging spiritual kami ng tao. Tulungan mo kami. Kahabagan mo kami. Ingatan mo, ipatubayan mo kami. Pagalingin mo sa karamdaman ito sa problema. Pagkabayan maging spiritual. Tulungan mo kami. Kahabagan mo kami. So dalangin mo lang, Pastor, sa pangalan na Yesus, singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Ibatong kamay sa ulo nyo, ang isa nakataas. Kayo na mismo mag-rebuke with all power authority. Yes, opo, malapay na babang kapangyarihan mo sa pagalitan sa mga sandali ito. So, dalangin mo na, Pastor, Lord, ibaba yun, Panginoon. Kita ang kapangyarihan mo, Panginoon, the Spirit, your power to us, my God. May Mr. Spirit, ay may napapang demons, infirmity, sickness, and disease. Cast out from the children, in the might of Jesus, be healed. Problemless and children, financially, busy, but my God. Sweet him, Lord God, in Jesus' name. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin Diyos, ma'am na mahal. Lahat po tayo ay tumayo. Taas yung kamay. Mukso tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So, ma'am na mahal, idaan nyo po dyan sa boxes, sa inyong mga pledges. Puti nga bag sa TV at sa pulay sa maroon sa lupa. O di tayo magtagal, mga minamahal. Tayo po'y dumalangin. Ayaw mag-absent. Friday. Gawain natin patuloy, mga minamahal. Atong tawagan ang ating mahal kapatid. Don't beloved preacher Lulong Sibilia. Ipagpuri po ang ating closing prayer. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Malangin tayo sa ating pagtatapos. Hallelujah, Jesus. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah! 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 Hallelujah, praise the Lord. O pamang banal Diyos, kapay ko sa banal na pangalan na kaming mahal na Pinoy Jesus. Nanalangin sa maginagalang sa iyo. Mga Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah. Sa MC Joyful Solemn Song, sa testimony aming napakinggan, mga Panginoon. Hallelujah. Sa mapag-awitan, Beloved Finance Choir, mga Panginoon, maraming salamat. Sa iyong banal na presensya, patuloy mo ibigay sa pati sa amin, mga Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na salita, nagpalala sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming matahanan, gabayan mo kami. Hallelujah. Ligtas mo kami. Hallelujah. Hallelujah. Balik mo kami. Sunod banal na gawain. Hallelujah. Basta kumpay. Ito ang aming samot na langin sa banal na pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. I love you, Officer Lung Sibilia. Paglamanuway kita na mahal. We love you, the Lord. God just loves you more. Palihas, trips to nga. Is with the love of the Lord.